We are now live. Magandang gabi at magandang hapon, magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid at mga taga-subaybay sa ating programang pinamagatang 1,001 Biryanong mga katanungan. Kapatid na Jeriel, Good evening po sa inyong lahat dyan. Saan man dako kayo ng mundo nanonood at nakikinig. Ito na naman po, isang linggo na naman, kapatid na Ernie, ang nakalipas, ang ang bilis. bilis ng Bilis. panahon. Ha? At yan nga, sabi nga, ang mga nababalitaan natin, puro mga hindi magaganda. Pero sa paningin ng tao, di ba? Pero yan ay bahagi ng plano ng Diyos eh. Disenyo ng Diyos yan. Kaya tayong mga tagasunod ni Yahushua, hindi na tayo nagugulat dyan sa mga Hindi pangyayari na. yan eh. Alam na. Actually, yan nga ang inaabangan natin eh. At saka, alam nyo kapag ni Erning, batay sa ating alam at sinasampalatayanan, yung nagaganap na yan, dyan sa Ilam o sa Iran, ha? Eh naku, pagkatapos niyan, kasi nakasulat talaga kung bakit sa isang idlap eh, yung unang minuto ng labanan o ng kung anumang atake yan, ano? Ang namatay agad yung hari eh, tsaka yung kanyang mga opisyal. Nakasulat yan. Nako, kapatid na Nakasulat Erling, yan. hinulaan yan. Naghanap na yan noon at nagaganap uli ngayon. Naghanap ito nung nakaraan lang. Sabi nga noong Marso 1 yata yun, di ba? Kaya yung mga bagay na yan, hindi kataka-taka. Pero alam nyo, kapatid na Erling, bahagi ng hula na yon, pagkatapos na niyang wasakin, itatayo niya, sabi ng Diyos dyan itatayo ko ang aking kaharian at ang ilam ay pagpapalain. Isipin mo yan? Another chance. Oo, merong pagpapala pagkatapos na may maganda. O, tapos papayapa. O, pero tandaan natin nakasulat sa Biblia, pag sigaw na payapa na, ano po kasunod, kapatid na Erning? Kawasakan ang dadating. Ayun, yan po kaya alam na natin na mangyayari. Magkakaroon ng Alam na. konting kapayapaan. Kaya nga tayo pinananalangin eh. Di ba sabi sa Timoteo, panalangin Yeah. natin yung mga hari para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kahit konti, kasi may kailangan pang gawin ng Diyos. Yan ang Tama. nagaganap ngayon sa ating mundo, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kayo mag-alala. Kung tayo taga-sampalataya, taga-sunod ng Kristo ni Yahushua, no problem. Sabi nga, huwag kayong mangamba dyan. Okay, kapatid na Erning, ano ba ang ating pag-uusapan? Bago yan, nanalangin po muna tayo. Aming Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa madidinig mong tinig ng aming pasasalamat, tinig ng pangangayupapa, pagpapakumbaba sa iyong dakilang pangalang Yahuwah. Purihin ang pangalan mo aming Ama. Aba Yahuwah, hinihiling namin sa iyo na sana ipakibasbasan mo po kami sa aming gagawing pag-aaral, sa amin pong pag-share ng iyong mga salita. Pakisamahan mo po kami, Panginoon, upang ang mga kalooban mong matagal nang hindi po ipinahahayag ng maraming mangangaral ay mahayag sa pagkakataong ito sa aming pag-aaral. Maragdagan ang aming kaalaman, mamulat kami sa totoo at huwag kaming paalipin sa mga utos at mga tuntunin ng mga tao, kundi kami paalipin sa sentidong kami sumusunod sa iyong mga katotohanan, mga utos mong nakasulat sa Biblia, na yun po, Panginoon, ang dapat higit sa lahat na aming pahalagahan. Umaasa kami maging ang aming mga pagkukulang at pagkakasala ay patuloy mong iginagawad ang kapatawaran, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ay, nako, kapatid na Erning. Alam niyo po, kapatid na Erning, bago tayo magsimula dito sa ating papaksain, yung taong natutulog, pag ang tao tulog, at ginising mo, magigising eh. Pero yung Oh, yeah. nagtutulog-tulugan, naku, Mahirap mahirap gisingin yun. Hindi na nagigising. Nagtutulog-tulugan di ba? Pero yung talagang tulog, nagising, magigising. O, di ba? Magigising yun. Pero yung
Naku, kukunyari tulog-tulugan lang. Ay, naku. Kahit anong hiyaw ang gawin mo doon, kapatid na yan eh. Buhusan mo man ng tubig yun, hindi magigising. Eh, tutulog-tulugan eh, di ba? Sige, tuloy na Parang natin. walang iniwan siya sa sinasabi nilang nag-aalagad-alagaran daw sila, agad-alagad daw Oo. sila ng Kristo. Ayan, yun. Kunyari Oo. lang, eh. Pero ang totoo Yan. hindi, eh. Alagad sila Yan. ng tao, alagad sila ng leader Sinabi mo. nila, mga Sinabi mo. kapatid. Pagka ang tao Ayan. ay kabilang sa religious organization, sino man ang Mhm. pundador ng iglesia na yan o ng simbahang yan, sigurado yon ang pakikinggan ng mga miyembro. Pero kung Exactly. Pero pagkata yung mm, mga taong yun, yung mga taong yun na nangunguna, mm, sinasabi nila, ito sabi ng Diyos, ito sabi ng yun, Kristo. Oh, gano'n talaga, sila, oh? mm. Oo. Eh, yung tamad, Kaya yung tutulog-tulugan, ay, hindi nasisiya sa atin yun. O, di ba? wala na, naku, palalampasin na lang 'yon. Sasabihin na lang, "Sumunod na lang tayo." Oo, kaysa Mhm. tayo ay hindi sumunod. Sumunod na lang, mag-abuli ka na Pasakop. lang, maghandog ka na lang basta't, gawin mo 'yan, malay mo. Oh, sabi ng iba, napipilitan na lang Yeah. kasi baka tayo Yeah. makachamba, baka maligtas pa tayo. Ayun yun eh. Kumbaga sa ano, alam nyo kami, ganyan din kami nung araw eh. Pero ito, huwag kayong magdaramdam mga iglesia ni Cristo. No? Kasi hindi naman tayo magkakaaway eh. Amin pong pinakikita sa inyo, kasi kayo, padalas nyo kaming sabihan na magbalik loob kami. Ito ho yung period sa amin ha. Hindi kami babalik dyan sa iglesia nyo. Period na yon, no? Tapos na. Period na yon. Pero sa doktrina ng aming pinapakinggan ngayon at pinag-aaralan at natutuklasan, ay hindi ho kami pumiperiod doon kasi koma lang yun. Marami pang matutuklasan eh. Marami pang mga bagong kaalaman na matagal nang nakasulat ha, na matutuklasan natin. Isipin nyo ha, kapatid na Erning, ganong katagal tayong ministro niya. Ako, nakatatlumpu mahigit ako dyan eh. 30 taon mahigit since Ako ay 1980. Oh, 23 tapos retirado ako, isipin mo. niretiro ako at inalisan ako ng Mhm. karapatan dahil sa alam mo na, hindi tayo nakipagkaisa dun sa leader, eh, Mhm. hindi tayo nagpaalam sa leader 'no? Oo, Mhm. at saka alam naman ng leader may sakit tayo, so 'pag gumaling babalik, pero meron pala tayong misyon, eh. Nung gumaling-galing Mhm. ako, hindi na ako hinihingal, may ipagagawa pala ang Diyos na kung Yan. paano sa Mhm. iglesia noon ang pinanghahawakan nila yung hula na didikdiking durog ang mga burol, mga maling aral. At tayo pala Mhm. ay meron ding misyon, Yeah. didikdikin nating durog ang pananampalataya ng pinanggalingan nating relihiyon. Exactly. Oo, Bakit bakit? kanyo Maraming didikdikin pumapali. durog yan? Abay, maraming ano eh, maraming pilipit na doktrina eh. Yung ayaw nga nilang sagutin eh. Alam niyo itong mga taong ito, mahilig sila doon sa, lalo na ngayon, ano? Lalo na ngayon. Meron po silang ano, kapatid na Erning eh, meron silang yung kampanya ba? May Meron ba? kampanya. Pakinggan nga natin. Oo, may kampanya sila eh. Tignan nga natin kung makikita natin yung kampanya na yan, ano? Mm. Sana makita natin yung kampanya. Hindi natin makita eh. No? Malaman natin. Ah, yung Alam niyo nananawagan habang eh. hinahanap ng kapatid na Jerialian, Oo. kung sinasabi ninyo na magbalik loob, walang ibang dapat magbalik loob kundi kayo na mga miyembro. Mhm. Mula sa leader Yeah, ninyo, dapat magbalik loob kayo sa Diyos. Bakit? exactly. Mhm. Tinalikuran niyo ang Panginoon Diyos, eh, ang utos ng Diyos, eh. Eh, yan din naman ang Mhm. naging kasalanan ng mga Israelita, matigas kasi ang ulo, eh. Ano ginawa Yeah. nila? Tinalikuran nila utos ng Diyos, sinunod ang tinig at utos ng tao. Oh, 'di Yeah. ba totoo Alam niyo, yun? pinaniwalaan nga natin yung ano eh. Isipin mo, nagkaroon tayo ng paniniwala na pag itinala ka ng pamamahala sa lupa, matatala ka sa aklat ng buhay sa langit. Pag itiniwalag ka o kinalag ka sa lupa, mabubura ang pangalan mo. Isipin mo yung pananampalatayang itinanim na yan. Na sabi nga, bogus na bogus yan, peking-peke yan. Wala po sa Biblia niyan. Hindi At saka sabi nung iba, kapatid na kapag na Jeriel, Erning. oh, Oh, ano sabi? Ano sabi? sabi nila, hindi ho, nasa Biblia ho niyan. Nasa Mateo 18:18. Mali. Basahin mo nga uli. Yeah, Basahin mo mabuti. Alam nyo, ako, ministro pa lang ako diyan. Ito nga, sabi nga, estudyante pa lang ako eh. Pag itinudoktrina ko yung numero na yon, ha? yeah. Yung tungkol doon sa talaan na yon, sabi ko, sa isip ko,
Hindi ko makitang mabuti, pero parang sintonado. Ayan. Parang sintonado tong doktrinang ito eh. Ha? Kasi maraming nilalabag at saka hindi naman yun ang tinutukoy doon sa talata na Mateo 18:18. Ngayon, lagi namin binabanggit yan. Kasi nga, kami, gusto natin na, uy, kayo, naghihiyaw kayo ngayon. Teka muna, bago nga natin ituloy ito, kapatid na Erneng, ito yung hinihiyaw nila eh. Ha? Sige, paano yan? Sige, I-play pakinggan muna natin. natin. No, ito, Yeah. hinihiyaw. Yan, natin. Nanawagan na rin ang Iglesia ni Cristo sa Independent Commission for Infrastructure na isa publiko ang kanilang pag-iimbestiga sa katiwalian sa gobyerno. Mhm. Sinabi ng INC, posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa publiko magiging resulta ng investigasyon kung gagawin ito ng palihim. Dapat daw mapanagot ang mga ugat ng pagnanakaw. Hindi raw makatutulong kung ititigil ng Senado ang ginagawa nitong investigasyon. Nauna nang nilinaw ni Senate President Tito Soto na hindi ito titigil, kundi sinuspindi lang para magbigay daan sa pagtalakay sa national budget. Naniniwala Ayun. Sinasabi po nila, yung mga iglesia, no? Yung iglesia, Kabilang na rin. Sa ayan, gitna ng marami silang pag-iinit ng sinasabi na, usapin. Kabilang na rin. ayan, maraming, ayan, ito pa, isa pa, oh. Ito pa, isa. Iglesia ni Cristo sa mga nananawagan na gawing transparent o bukas ang ginagawang investigasyon ng independent Ayun, ang ipinananawagan ng iglesia ni Cristo, no? Yung mga iglesia, no? Yung mga dati nating kapatid, ano? Bagay kapatid pa rin naman namin kayo sa aming pananampalataya, no? Dahil Tama. lahat ng mga sumasampalataya, kapatid kayo. Ngayon, eto yan eh. Nananawagan kayo sa transparency ng gobyerno. Alam niyo, parang sound na maganda, kapatid na Erning eh. Mm-mm. Kung pakikinggan mo, it's a good thing, no? Pero is it the right thing? Hindi ko mo good right na eh. O di ba? Yeah, it's a good thing that you are saying that you want transparency, but as a church, should you do that? Is it the right thing to do for a church? Dahil kayo ay church. Alam niyo kapatid na Erning, yan transparency na yan. Ito, meron akong babasahing talata. Mag-share ako ng talata para magkaroon naman tayo ng konting kaalaman tungkol sa trabaho na dapat nating gawin bilang mga tagapagturo o tagapangaral. Basahin natin ito. Meron tayong mga talatang nakahanda. Kasi tayo po biblical, no? Basahin natin sa Biblia. Yung sinasabi ng iglesia, transparency, parang nakikiano sila sa gusto nilang ituwid yung gobyerno. Ito, pakinggan niyo to sa 36, no? Ayan, nakikita po ba nila yan? Yeah. Nakikita niya yan, ha? Nakikita niya yan, ha? Dito lang tayo sa 36. Yahusha replied, "My kingdom is not of this world, nor does it have its origin in this world. If my kingdom were of this world, my servants would be fighting hard to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this world." Ayan, pinaulit-ulit ng Panginoong Yahusha yan, no? Hindi dito yung aking kaharian. Wala tayong pakialam na anumang kaharian meron yan. Iba't ibang bansa yan, no? Hindi ba? O, yung bang sasabihin mong transparency, dyan lang ba sa bansa mo? O, meron din kayo dito, Bakit dito? Di ba meron din kayong mga miyembro dito? Ba't di nyo sinasabi rin yung transparency dito sa Amerika? Ba't dyan lang sa Pilipinas kayo putak ng putak? O di ba? Yeah. Ayun yun eh. Tandaan natin, ang sinasabi ng Panginoong Yahusha, tayo, ang kingdom, yung pinangaral niyang kingdom, sabi niya, uy, ang kingdom ko hindi dito sa lupa. Kung dito sa lupa, hindi dapat nakikipaglabang kayo. O yung mga alagad ko, sabi niya, dapat nakikipaglabang mabuti yan para hindi nila na ako maaresto ng Hudyo. Di ba? Pero sabi ng Kristo pero hindi sila nakipaglaban ng ganun. Alam nilang piniplay noong mga nandun sa mga gumagawa ng batas, piniplay ang Panginoong Yahusha. Pero yung po bang Panginoong Yahusha, pinanguna nyo, hindi, ipagtanggol nyo ako rito. Kailangan mag-rally tayo dito. Kailangan punahin natin itong mga to. Meron ba nun? Na ginawa Panginoong Yahusha? Sabi niya, hindi. Hindi dito yung kingdom ko. Ito pa isang talata, sa 3. Siguro makikita rin yan. Ayan. Ayan, nakikita po ba yan sa 3? Yeah. For though we walk in the flesh, ayan sabi niya,
We are not waging war according to the flesh. Yan sabi ng Kristo. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Spiritual. We destroy arguments, sabi diyan, no? And every lofty opinion raised against the knowledge of God. Ayun yun eh. Knowledge Hindi of ba? God, hindi knowledge of the government, no? Ano mong gobyerno yung mga yan? pasyon ng tao, hindi, bayaan nyo sila dyan. Alam nyo kung bakit? Ito po, kung bakit dapat natin pabayaan yung gobyerno, kung ano man ang gusto gagawin nila. Kanino ba sila mananagot? Sa inyo? Sa inyong religion? O sa anumang religious organization? O eto, pakinggan natin. Oh. Sabi nga, let every person be subject to the governing authorities. Ayan ang isa. Di ba? Mm. Let every person, let every member of that iglesia or whatever church you're a person under that government. Sabi niya, no, subject yourself to the governing authorities. For there is no authority except from God, granted by His permission and sanction. Yung mga gobyerno, granted ng Diyos yan eh. No? Ang Diyos naglagay dyan eh. And those which exist have been put in place by God. Oh, ayan. Ang Diyos naglagay dyan. Therefore, whoever resists governmental authority resists the ordinance of God. You're not supposed to resist them. And those who have resisted it will bring judgment or civil penalty on themselves. Ang dami na nga ninyong nilabag na batas eh. O diba? Yung pag-i-endorso nyo ng mga politiko. Ayan. For civil authorities are not a source of fear for people. Hindi dapat maging katatakutan yung civil authority o yung gobyerno eh. People of good behavior. Ay yung people of good behavior. Ngayon, nagpupuputak dyan, kapatid na Erning. Alam nyo kung sino yung taong putak ng putak? Yung pwedeng matapakan. Bakit? Baka may ginawang kalokohan eh. Yan lang yan eh. Di ba? Meron ba kayong ginawang kalokohan? But for those who do evil, sabi nga, do you want to be unafraid of authority? Ano yun? Do what is good. Yan lang gawin nyo. Di ba? Do what is good. Huwag na kayo makialam doon sa ginagawa na. And you will receive approval and commendation. Dati puro tayo commendation eh. Ngayon medyo, bakit? Kasi ito mo, kapatid na Erning yung sinasabi nilang transparency, dapat transparent niya yung gobyerno. Bayaan natin yung mamamayan ang gumawa niyan, hindi yung organisasyon o yung iglesia. Ngayon, mga iglesia, mamamayan kayo, go for it. Individually. Hindi naman kayo pinipigilan eh, di ba? Pero yung otoridad mo, brother, lalagumin mo lahat yan para magpasakop sa'yo, para humiyaw. Yung sinasabi mong transparency, lahat ba ng miyembro mo, yan ang gusto? Sino ba yung tinutukoy mong gobyerno? Gobyernong nakaupo ngayon o yung gobyernong umalis? Bakit? Yung bang gobyernong umalis, may transparency ba yon? At itong nakaupo ngayong gobyerno, walang transparency, yan ba sinasabi mo? Di ba? Kaya sabi nga, latang-lata ka naman eh. Kapatid Tigilan na natin Jeriel, yan. ito, suporta natin dyan na Roma 2:22. Sige. You who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? Ayan. You who detest idols, do you rob pagan temples of valuable idols and offerings? Ibig lang sabihin, kapatid na Jeriel, pinupunan nila ang kasalukuyang pamahalaan na magkaroon ng transparency dahil sa marami na raw korupsyon. Ang tanong, kapatid na Jeriel, itong sinabi ni Pablo, parang boomerang, parang bumabalik sa kanila. Na ibig sabihin, bago mo linisin yung kalat ng kapitbahay mo, linisin mo muna ang kalat within your bakod. Ayan. Ito Ito pa. Sabi niya, judge not that you be not judged. Ayan eh. Judge kayo ng judge eh. Parang sinasabi nyo, kailangan na niya transparency. Ano ibig sabihin nyo? Hindi sila transparent. Yung ba yun? For with the judgment you pronounce, you will be judged. Sige, yan. Yung judgment nyo, kailangan ng gobyerno ang transparency. Okay. Yan ang pinaghihiyaw ng iglesia eh. Di ba? Nandiyan pa kayo sa news. Meron pa kayo sariling news. Tapos meron pang sulat yung tagapamahalang pangkalahatan nyo. Yung tagapamahalang pangkalahatan nyo, bakit tagapamahalang pangkalahatan ng titulo mo? Ikaw ba pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan? Hindi naman eh. Hindi ka transparent dyan.
Hindi Di ka ba? transparent yan. Hindi ka transparent yan. Oh. Ay, ito, sabi niya, no? And will be measured, you use it, will be measured to you. Sabi nga, kung ano yung panukat na ginamit mo, yun ang panukat na gagamitin sa'yo. So, gusto mo transparency yung gobyerno? Ikaw transparent ka rin ba? Kapatid na Paliwanag mo sa Jeriel, mga... Oh, sige. ito kapatid na Jeriel, yung nagpaalam ba siya sa mga miyembro ng mga nagsipag-abuloy bago niya ipinatayo yung yung Philippine Arena? Hindi. Nagpaalam ba siya o siya lang? Hindi. Siya lang Sabi yan. nga, Di ba? siya lang nga eh. Ano sabi nung kanyang kapatid nung kasalukuyang kainitan ng nangyayari diyan sa loob ng iglesia? Ang sabi, Mhm. ano yang Philippine Arena na yan, wala sa plano po yan eh. Sabi nung kanyang kapatid Aha. na pinabilanggo niya, wala po sa plano yan ng tatay. Sino yung Ayan. tatay niya? Si Ayan. KRD, wala sa plano po yan. Ang hinahanap pa niya Ayan. yung malaki-laking lugar para isilibra o ipagdiwang yung 100 anniversary ng iglesia. Pero ewan ko po Aha. kasi itong kuya ko nakikinig dun sa mga lupon eh, yung mga sanggunian daw eh, sabi niya eh. O salita ng kapatid niya yun ano lang ibig Ayan. sabihin nun? Ang Walang kulto transparency. kulto Mhm. na relihiyon, puna ng puna sa transparency ng iba, pero sa kanyang bakod walang transparency. 'Pag Oo. sinabing Kaya. transparency, dapat maliwanag bago ka umaksyon, makipag-ugnay ka naman sa mga miyembro mo. May magtatayo Mhm. tayo ng malaking arena ha, pinakamalaki ito sa buong mundo ha. Nako, ang nangyari ay si Abuloy ba yun, yung nakabilanggo? Si Oho. Nagpatayo Kiki na mas malaki. mas malaki ngayon. Ano nangyari? Ayun, nakabilanggo. Ayan. Ma Ito pa isa. Sabi kasi puna kayo ng puna sa gobyerno. Bayaan niyo yung gobyerno. Ang Diyos naglagay dyan eh. Di ba? Sa Diyos hmm, mananagot yung gobyerno kung palpak yung mga yan. exactly. O hindi panagutan nila. O tingnan niyo yung gobyerno ng Iran. Palpak. O hindi nanagot sila. O di ba? ang Diyos ang may sabi, wawasakin ko niya yung mga hari na yan kasama ng kanyang mga opisyal. O At papatayin ko saka sila. O yun, ano nangyari? O di ba? mga kapatid na Jeriel, yung unang hari, sapagkat matigas ang Mm. ulo ng Israelita, hindi ba Mm-mm. totoo na sila ay nainggit doon sa mga bansang malapit sa parating sa kanila? May mga hari ang wika sila. Sabi sa propeta, kailangan din namin ng hari. Ay, nakipag-usap Mhm. itong propeta sa Panginoon Diyos. Sabi niya, hayaan mo, sige, ibigay mo sa kanila na magkaroon sila ng hari. Pero ang mangyayari sa mga anak nila, magiging alipin ng mga bansa. Ang una Yeah. naging hari, kapatid na Jeriel, ay si Saul, o di ba? Si Mhm. Saul Yeah. nag-umpisang matino pero nagwakas na masama. Yeah. Ang tanong, Mhm. pinalampas ba ng Diyos 'yon? Yung ba'y hindi Hindi. pinarusahan ng Diyos? Yun ay isang Mm. alam na alam niyang iglesia ni chairman yan, Itinuturo natin yan diyan, Ano nangyari kay Saul? Siya po ay pinarusahan ng Diyos. Ibig lang sabihin, alam niyo doktrina, alam niyo ang Biblia. Bakit puna kayo ng puna? Transparency sa Yan. kasalukuyang pamamahala o administrasyon ng Pilipinas in particular. Alam pa ninyong Mhm. kasaysayan, ihayaan niyo sa Diyos yan. Siguro mayroon silang Ayan. Tsaka dahilan. tsaka bakit Mayroon dun lang sa Pilipinas, brother? Ayun, Ha? oo. Bakit diyan lang kayo putak ng putak sa Pilipinas? Dito sa Amerika, yan din ang usapan, may mga corruption din dito. O bakit Meron hindi din. kayo mag-rally dito? Ha? Takot kayo dito? Bakit tataksan kayo? Ganun ba yun? Ito pa, sabi niya, why do you see the speck that is in your brother's eye? Oh, Nakakita ka ng puwing, but do not notice the log that is in your own eye. Ayan eh. nako, Ang dami mong pagkukulang eh. Kayo bilang mga iglesia, isang katutak at isang damakmak na kamalian ng mga pinaggagawa. O balikan natin. Bakit kayo may talaan? Nakasulat ba sa Biblia yan? Pag tinala ka dyan sa iglesia, tala ka sa langit. Tapos mhm, babasahin ninyo yung Mateo 18:18. Hindi naman yun ang itinuturo doon. oo. So, hindi transparent ang doktrina nyo. Ang At saka doktrina ito pa nyo, malabo. kapat Mm. kapatid na Jeriel, pagka ikaw daw ay dati may tungkulin at saka Mhm. ikaw ay naalisan ng tungkulin, dapat magbalik loob ka. Bakit? Hindi ka raw Ayan. maliligtas. Oh, Ayan, nako. teka Mhm. muna, kung yung mga kaanib po, basta mamalagi sila sa paglilingkod, ligtas sila. Yung may tungkulin, hindi lang Mhm. bumalik. Bakit hindi Yeah. maliligtas yun? Sagutin nga ninyo. Pakisagot nga Mhm. ninyo mga kaibigang INC. Oh,
ba't yung bumaba sa tungkulin kanyo hindi maliligtas? Ano ang gagamitin ko ito sa talata? Yung Judas 1:6 na yung mga anghel yung anghel na nag-iwan ng kanyang authority. Ang tinutukoy doon hindi kayo, hindi tayo. Ang tinutukoy doon Yeah. yung sumama nung magmataas yung cherubim, maningning na cherubim na naging Satanas, sumama yung yun ang mga anghel. Hindi na malagi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinunod nila yung kalooban ng Swail na cherubim na naging Satanas. Yun ang tinutukoy doon. Ba't nyo ina-apply yung talatang yon sa mga, halimbawa, wala ka ng kakayahan? Ha? At saka binibigyan pa ng mga award yung pinakamatandang may diaconess, pinakamatandang diakono, pinakamatandang mang-aawit, hindi na nakapag-asawa. Ayan ang mga award Yeah. nila. O ito naman, tuwan-tuwa naman sila. O ano lang ibig sabihin yan? O, mukhang binobola lang kayo. Ha? Mukhang bola-bola lang ang nangyayari ho dyan. Bakit? Isipin nyo ulitin ko lang. May tungkulin ka, ibinaba ka nila, hindi ka raw maliligtas. Itong miyembro walang tungkulin, ligtas. Kulto yata. Parang aral ng kulto, hindi nagkakaisa eh. Yeah, Di kaya ba? control lang yan eh. Alam nyo, kapatid Control. na Erning, tayo, nung nandyan tayo, ministro tayo dyan, ito yung talatang ginagamit natin eh, pagdating Mm. dyan. Ito, pasahin natin itong talatang ginagamit ha. Para makita po ninyo, mga kaibigan, kung ano yung sinasabi namin ni kapatid na Erning, no? Mahalaga po ito na maintindihan ng tao eh. Ayan. And the angels who did not stay within their own position of authority but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Kaya nga niya, tulang ka. Di ba? Sabi ng, yan ay tinuturo natin sa pulong ng mga may tungkulin dyan eh. Di ba? Para magbalik loob yung mga may tungkulin eh. Tinulad pa natin sa angel. Hindi lang pala si kapatid na Manalo Angel, lahat ng may tungkulin, angel pala. Di ba? So, pag tinulad mo dyan, yung anghel na espiritu yan. No? Ang tinutukoy dyan. No? Hindi yan yung mga may tungkulin. Pero sa iglesia, bahagi ng doktrina na kapag ka ikaw ay may tungkulin, umalis ka sa tungkulin o inalisan ka ng tungkulin, nako, tagilid ka na dyan. Kung yan naman pala ang doktrina, dati ka ba diakono? Hindi ka na ba diakono ngayon? Dati ka bang diakonesa? Hindi ka na ba diakonesa ngayon? Dati ka bang mang-aawit? Dati ka bang ganito? Dati ka bang ganon? At wala ka ng tungkulin ngayon? Wala na po. Manda ka na. Batay sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, hindi ka ligtas. Batay Ba't sa nandiyan kanila, ha? ba't nandiyan ka pa? Ba't nandiyan ka pa? Ba't sumasamba ka pa? Hindi ka naman pala ligtas. Di ba? Pero Alam hindi, mo, hindi kapatid na ligtas. Erling, Oh, pinagdiinan ko yan eh. Noong ako'y nasa Calgary. okay. Kasi doktrina yan eh. Tinuro sa atin yan eh. Kailangan anyang may tungkulin. Yung nga, ginagamit yung talatang yun eh. Di ba na binasa natin eh. Yung anghel na umalis sa posisyon eh. Maging ang mga ministro anya eh. Dati kang ministro, di ka na ministro ngayon. Kaya sinasabi nung mga yan, hindi na raw tayo ministro. Brad, hindi kami ministro ng iglesia ninyo. Pero ministro kami ng Diyos. Sa inyo, hindi kami ministro. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa kanila hindi ako apostol. Pero sa mga kapatid, sa mga kapanampalataya, ko? Apostol ako. Kayo, hindi kayo ministro. Sa mga Katoliko, hindi kayo pare. Di ba? So, ganun lang yun eh. Pinagdidiinan ninyo, pinagpipilitan nyo, kayo lang ang totoo. Hindi nyo naman kayang ipaliwanag. Bakit ang kaligtasan nyo sa araw pa ng paghuhukom? Tapos sabi nyo, hindi, kasama rin kami sa unang pagkabuhay. Ang kulit nyo eh. Bakit? Magkabukod yun eh. Kasama ka sa unang pagkabuhay, tapos tupa ka pa pagbalik ng Kristo. Ligtas ka pagdating ng pangalawang pagparito ng Kristo. Doon sa unang pagkabuhay, yun ang rapture eh. So, saan ka ba talaga kasama? Kita nyo, yung doktrinang ipinakain sa atin, pilipit. Sabi nga, yun lang, alam mo saan masarap, kapatid na Erning, yung pilipit? Minatamis yan eh. Yung matamis na tinapay, pilipit. Naku, masarap yung sarap sa kape. Pero yung pilipit na doktrina, lagot yung nagpakain yan. Kaya sabi ng Diyos, huwag ninyong gigibain ang aking mga templo sa pamamagitan ng pagtuturo ninyo ng maling doktrina or corrupting them with false doctrine.
I will destroy the destroyer. O tingnan ninyo, nangyari doon sa pamilya. Hindi kami nanunumbat, pero it's what we can see. Yan ang makikita natin. Ba't nagkaganyan? Kasi nga, nagpakain ng maling doktrina. Ayun naman ang kinakain pa nung iba hanggang ngayon, kapatid na Ernie. Panis na Yeah, panis hanggang na, ngayon. kain pa ng kain, di ba? Pinagsisigawan pa ng mga ministro. Na di umano'y pag wala daw sa iglesia, hindi maliligtas. Bogus yan, Brad. Kahit magdebate tayo ngayon, alam nyo lang pakipagdebate yan Si Kristo, tao. Kinakalaban nyo lang yung nangangaral na si Kristo ay Diyos o ang Kristo ay Diyos. Si Yahushua ay Diyos. Pag sinabi nila Diyos, kaya nyo debatehin yan. Hindi natin pagtatalunan yan. Tama naman tayo dyan Di ba? Isa lang ang tunay na Diyos. Monoteismo. Ang anak ng Diyos, hindi Diyos. Tama yun. Pero pagdating doon sa ibang mga doktrina, yung doktrina ng talaan, bakit hindi nyo ayusin yan? Tinatakot nyo mga tao dyan. Yung pakikialam sa gobyerno. Ba't kayo nakikialam sa gobyerno? Tigilan ninyo yan. Bayaan nyo sila. Ang Diyos naglagay doon. Ako rin nilagay ng Diyos. Inalagay ka para saan? Spiritual. Di ba? Kapatid na Erning. Ngayon, Ano ba yung spiritual, ministro? yan ang trabaho. Oo, yun ang trabaho mo. Hindi yung ano tawag doon? Pang sibil. Civil, hindi ka pang civil, pang secular Hindi ka. secular. Kaya nga mayroong separation of church and state. Yeah. Ibig lang sabihin, Yan. ang spiritual ka, sabi nga ni Rod Navarro, ano sabi nga ni Rod Navarro? Ikay religion ka, iglesia ka, pang spiritual ka, nasa Biblia ang ginagamit mo. Ang i-endorso nyo, ang Diyos at ang kanyang anak. Kung sino-sino ini-endorso mo di ba? Buti pa si Rod Navarro Oo. Buti, namatay na nga lang yung ating paboritong nakakatuwa yung Oo. tao na yun. Di ba? Yung panahon na yun, kumakandidato siya hindi siya Oo. humihingi ng pabor. Hindi siya lumapit dyan sa iglesia Kahit pa Hindi. siya hindi na halal, pero hindi siya lumapit. Kasi naniniwala siya, hindi tungkulin yan ng anumang reliyon. Ang reliyon, hindi dapat makialam doon sa trabahong ibinigay ng Diyos sa gobyerno o pamahalaan. Ang tungkulin mo bilang mamamayan, pasakop ka doon sa inilagay ng Diyos. Tiwali po. Di magreklamo ka, personal. Di ba? Personal ka magreklamo. Sabihin mo, ako po ay humihiyaw dito. Ayoko po niyang ginagawa niyo. Pero ikaw ay leader ng relihiyon. Hindi mo trabaho. Pinakikialaman mo. Tama. Ba't ka pumapasok dyan? Kung Kaya baga tuloy ka, kapatid na Jerry. sabi nga engineer, gumagawa ng building yung civil engineer, arkitekto. Bakit mas marunong ka pa sa timpla ng simento? Hindi ka ba engineer? Di ba? Ikaw naman, hindi mo linya yon. Ibig lang Hindi sabihin mo ito. linya yun Ito ngayon niya, what must I do if I believe that I could already be inside the cult? Ayan. Aba, ang ano sagot dapat mo niya, gawin? ito, so come out from among unbelievers and be separate, says the Lord. Yahuwah. Ayan. Come out, lumabas kayo dyan. Kung itong doktrinang ito, Brad, ito ay itinuturo din natin ito Bakit? Sapagkat ito ay mga tao mali ang kanilang pananampalataya sa sentido ang kanilang pinahahalagahan yung leader nila. Ang mga idol, sapagkat yung mga idolo, idolatry, kalaban ng Diyos yun Isasagot siguro Exactly. yung iglesia ni Chairman. Walang idol sa amin po. Anong walang idol? Ano bang idol? Pag sinabing idol, ang ginagawa niyong veneration, ang pagtrato niyo sa isang tao para ng Diyos. Ang tinig ng inyong leader, ang siyang pinakikinggan nyo. Kung anong sasabihin niya, susundin ninyo. Kahit na hindi nyo kinukonsulta yung Biblia, kung ang kanyang iniuutos sa inyo, ayon pa ba sa kalooban ng Diyos o labag na? Ini-idolize nyo siya. Ano ibig sabihin nun? Idolatry na yon. Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, lumabas kayo sa kanya. Ibig sabihin, tumigil na kayo ng pagsunod sa kanya. Magbalik loob kayo sa Diyos. Ito sabi ng Diyos, I will be their God. They shall be my people. So come out from among unbelievers and be separate, says Yahuwah. Lumabas kayo dyan. Huwag kayong paalipin.
Sapagkat ang gaya ng ating napag-aralan na sa ating tatlong bahagi ng tungkol sa kulto, nasa kanila lahat ng palatandaan. Huwag kayo magagalit ho. Sa totoo lang tayo. Sapagkat diyan pagka sinabi niyo po yan diyan sa Pilipinas, may paglalagyan kayo. Oh, may paglalagyan. Pero Mhm. dito sa Amerika, meron tayo ditong amendment number ano yan, kapatid na Jeriel? The First Amendment, the freedom of Yung First religion, freedom of Amendment, speech, tama. oo. Yes, Free press, pero yeah. pero wag kang lalampas sa nararapat. Baka magalit naman ang gobyernong Amerika. Pero yung ating Mhm. ginagawang ito, kapatid, hindi tayo lumalampas sa nararapat. Ang Yeah, ginagawa lang natin yung marapat, sapagkat masamang exactly. hindi ituro ito. Walang nagtuturo Eh, doon sa Pilipinas sapagkat may paglalagyan, eh. Alam ko marami Eto, pang ministro diyan sa iglesia ni chairman na marami ng puna pero hindi lang makapuna-puna sapagkat alam nila may paglalagyan sila, eh. hindi, sa halip na pumuna, kapatid na Erning, wala. Hindi nila kayang pumuna na katulad ng ginagawa natin pagpuna eh. Ang pagpuna Hindi. po namin, may Nawala yung ano. Nawala ang audio, kapatid na Jeriel, walang audio? Nawala ang audio, nawala. Walang audio, wala. Can you hear me, Brother Jeriel? Nawala. Ito po yung unang slide at Nawala yung pakibasa na lang nadidinig po. ba ako? Nadidinig ba ako, kapatid na Henry? Opo. Nakikita Okay. nyo ba yung ating slide? Yeah, nakikita. Ayan. Pero si Pwede na ho Kajeriel, wala. nating pwede na ho natin basahin yan. Okay. Prioritize your safety and well-being. Make an exit plan, but do not announce publicly that you're leaving the cult. Makatwid, isa yan sa dapat gawin ng mga tao na nandyan sa isang relihiyon na kulto, no? Atin pong ipagpauna yung ating pong kaligtasan at ang ating sarili. Ang gagawin po ninyo sapagkat lalo diyan sa bansa na kinalalagan ninyo sa Pilipinas, ano po, quietly, magkaroon kayo ng plano na mag-exit kayo na hindi niyo i-aanunsyo. Sapagkat kung i-aanunsyo po ninyo na kayo ay aalis diyan sa samahang kulto na, baka kayo po ay mapapariwara. Baka kayo po'y mapahamak lalo kung kayo'y ministro dahil marami na kayong alam. Ang sabi nga, parang parang isang samahang sindikato na 'pag marami ka ng alam, gaya na napapanood ko sa sine sa mga pelikula, pagka marami ka ng alam sa organisasyon at ikaw ay aalis ay sabi nga pinapatay, eh.
Di ba? Hindi po sa ganun, kapatid na Erning. Ako naman, hindi ko naman sasabihin na ganyan lang gagawin nila, no? Ang inaano natin kasi, yung sisirain yung pagkatao mo. Di ba? Yung sabi nga, i-ad hominem ka. Katulad nung ginawa sa atin. Ako pinersonal ako di ba? Ang ginawa inilathala pa dyan sa kanilang programa na ako daw nung nakadistino pa, lumalabag na raw ako sa mga tuntunin nila. Uy, Mhm. ikaw yung nagsalita na yan, na nandiyan sa TV, ikaw ang lumabag, ikaw ang nasuspindi. O, di ba? Ikaw nga yung binigyan ng second chance Pero ako, personal, wala tayong ginawang labag doon sa mga tuntuning pinatutupad ng iglesia. Okay? Pero naninira ka. Ganun ang ginagawa nila ad hominem. Di ba? Mhm. Kaya kami, hindi namin kayo ina-ad hominem. Ang amin pong ginagawa rito, doctrinal. Ano ba tinuturo niyong doktrina? Ang doktrinang tinuturo nyo ito Ngayon, kulto ba kayo? Batay doon sa pinag-aralan namin, ewan ko kung sa paningin nyo kulto yan o hindi. Pero sa paningin namin, personal, kaya kami umalis dyan. Kasi yung katangian ng isang kulto, nakita namin dyan. Yung cult leader, nakita rin namin dyan. Di ba? Masyado ng makapangyarihan. Di ba? Sila na nasusunod lahat. Hindi na yung aral lang nasusunod Ano katunayan? Takot tayo doon sa alisin ka sa talaan. No. Wala naman palang ganun doktrina. Hindi naman doktrinang nakasulat sa Biblia. At sunod natin yung kasunod na na maaari pa nating tip pagka kayo'y gusto nyong umalis dyan sa kulto. No? Marami na nga umalis daan-daan libo na nga yung umalis dyan yung ex-member. Di ba? Susunod. Ano ba yung kasunod na slide natin dyan? Tingnan natin. Ayan pa isa. Yan, basa natin. Gather natin. important items and documents. Ayun, yung mga personal item yung napahiram ninyo dyan, kunin ninyo kasi hindi na ibabalik sa inyo yan Okay? Kung kayo nag-abono, singilin na muna ninyo bago kayo umalis. O next slide. Ayan pa, kasunod. Ito, maraming tip Save money and store other necessities. Bakit po? Kung kayo nakatira sa baryo, baka gipitin kayo. Baka nasa compound kayo ng isang lugar. Di ba? Baka kayo gipitin. At least meron kayong pangkain. Makakabili kayo. Meron kayong magagamit na pang araw-araw nyo for weeks or for months. Kasi ganyan yung ugali ng cult Hindi ko sinasabing ugali nila yan. Pero ang kulto kasi ganyan Di ba? Katulad dito, yung tinatawag ditong saksi ni Jehovah, kulto rin yan Alam mo, yung saksi ni Jehovah, kulto rin yan Pag natiwalag ka dyan. Kapatid na Jeriel, bago tayo magpatuloy, ito ang sabi rito, does cult leader kill those who leaves who leaves their organization? Ang sabi, yes, in extreme and dangerous cults. Yung mga dangerous na kulto, leaders may kill or threaten to kill those who leave or initiate violence against members who try to abandon them. Ito yan, violence upon leaving. Cult members who try to leave can be targeted for violent attacks or murder, as demonstrated by the gunman attack orchestrated by Jim Jones at the Jonestown airstrip on members attempting to leave. Ito, threats and intimidation. Cult leaders such as Charles Manson have been known to threaten defectors with grisly deaths, creating a climate of terror designed to prevent people from living. Mass murder, suicide. In some cases, the decision to leave or pressure from the outside causes leaders to initiate mass murder to his members. Ganyan ang kulto, may mga binanggit na mga pangalan. Yeah. Yan ay Ito yan, napakasaysayan na yan. Merong kulto na hindi ganyan ang ginagawa. Merong ganyan. Merong hindi. Ito lang yan Pagka ikaw ay kasama doon sa Islamic ano tawag doon, extremist. Ayan ako, yung Islamic yung Islam Brotherhood, yung Islam Brotherhood na yan. Hindi ka pwedeng umalis diyan. Talagang yari ka diyan, di ba? Yan ang mangyayari sa iyo. Kaya maging sa Islam, meron parang kulto, pero hindi lahat ng Muslim. Ganoon kapatid na Erning In due respect sa ibang hindi. Pero may mga grupo na ganoon. Ngayon, yung iglesia ni chairman, hindi natin sinasabing ganoon sila, no? Pero ad hominem, sisiraan ka. Huwag kayong makinig diyan. Puro paninira lang ang sinasabi niyan. Yes, maaaring it's not physical attack, pero emotional,
Di ba? Yan ang attack nila or ad hominem attack o personality attack. Yun ang ginagawa ng Ang iglesia. ating sinasabi rito na delikadong kulto, yung mga extremist katulad ng Yan. nabanggit natin kanina rito, si Jim Jones, ang pangalan nito si Charles Manson, yung leader ng mga kulto yan eh. Pagka ikaw ay Mhm. talagang cultist ka na, iba ng paniniwala mo. Ang sabi rito, while not every cult ends in murder, hindi lahat ng kulto ay nagwawakas sa pagpatay sa mga miyembro. The fear of death, retaliation, or severe punishment is a common tactic used by cult leaders to maintain control and prevent members from leaving the cult. O, kita mo na? Ayan, kaya meron pong ganyan. Ngayon yung iba, hindi naman talagang kamatayan na pisikal. Di ba? Hindi. Pero ang sinasabi sa'yo, patay ka sa dagat-dagatan nga po, patay din. Nako, nakakatakot yun. Di ba? Doon ka Anong tawag tatakotin. yan? Oo. Hindi ka Yan ay maliligtas. taktika. Oo, Karaniwang yung tactic nila. para wag ganyan kang yan. umalis. Para wag kang Oo. umalis yan sa samahan na yan. Mhm. Yeah. Nililinaw namin maaaring hindi physical na murder pero yung namumuhi na sa kapatid, murder din yun di ba? Pero may mga yung physical takutin na ka, murder, may mga physical Oo. na pagpatay talaga, gaya nitong si Mm. Jim. Patay na Jim yata Jones. itong si Jim Jones. At saka Kasama itong, siya at saka si Kasama siya Charles dyan. Manson. Patay na rin yung mga Binitay yan. na yan Then, Binitay. binitay ba yan o namatay na lang sa prison yata yan? Yeah. Yan si Charles Manson. Yan ang mga. At saka yung cult na kay Charles Manson, hindi po napakalaki niyan. Ilan lang yan Maliit lang Ilan yan. lang ang yan. miyembro. Maliit lang yan. Yan, maliit lang yan. Dito, meron din dito yung sasalubong daw sa UFO. Ayun, ang mga namatay din. So, ganyan ang kulto. Maaring hindi physical na death ang gagawin nila sa inyo, pero papapaniwalain kayo, your soul will die pag umalis ka sa kanila. Di ba? Yun din yun Pero your soul will die in the lake of fire. Ayan. Pag ikaw ay umalis. Yan Ano? ang mga... Ano din yan, sige po. tawag yan? Spiritual, threat. Tinatakot Spiritual ka. assassination. Ayan. Spiritual Yeah. assassination yan. Yan, Di ba? yan ang ginagawa ng ibang religion. No? Ako, hindi na ako naniniwala doon na pag umalis ka doon sa iglesia ni chairman hindi ka maliligtas. Di ba totoo yun Di ba? Bakit ka mo? Maraming, ang natuklasan nga natin ang kaligtasan na ibibigay ng Diyos na tawag dito, pagkakataon, 4 na beses Yung pinakamahaba, kapatid na Erning, yung 1,000 taon. Isipin mo 1,000 taon na talagang walang gulo, payapa sa kaharian ng Kristo, isa lang ang Diyos na sasambahin ng lahat, wala si Satanas, 1,000 taon. Tapos may mga ipapanganak doon, lalaki doon. Pero isipin mo, pag pinakawalan uli si Satanas, kahit na lumaki na doon sa millennial kingdom madadaya pa rin. Yeah. Wala na talagang choice ang Diyos kundi parusahan yung mga taong yun. Oo. Diba? Ang sabi nga ay itinataan na sa apoy at Yan. sa parusang walang hanggan. Mga kapatid, ito po yan. May Ito pa isa, pagkakataon pa ng tao Ito pa ay isa. makaalis dyan sa kulto na yan. Anong sabi? Mhm. Ayan. Reconnect kayo doon sa mga trusted people outside the cult. Yung umalis dyan sa cult, mag-reconnect kayo. Di ba? Yung kung yan ay kulto, alam nyo kasi yung kulto, merong extreme na cult, meron namang moderate. Siguro, yung mga moderate, yun yung hindi pa gumagamit ng extreme measures. Di ba? Pero yung mga gumagamit na ng extreme measures na meron ng physical harm, extremist na masyado, medyo yan ang Delikado nakakatakot na cult. Ngayon, yung sa iglesia, wala kayo dapat katakutan. Kayong mga iglesia ni Cristo, mga mahal namin kayo. Pero, ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung kung ano pa man, kundi doktrina. Yung doctrinal. Diba? Ngayon, pinakita namin sa inyo, ano ba yung mga kulto. Inisa-isa natin. Tandaan niyo yung bite. Bite. B-I-T-E. Ano yung B? Yan. Balik-balik, alalan nga natin yan. Ano ba yung B? Meron ba tayong kopya ng bite? Di ba? Behavior control. Yeah. Ayun, behavior control. Ano yung I? Information control. Information control. Kaya meron na kayong sariling sariling istasyon. Kokontrolin niyo yung kokontrolin niyo lahat ng
ano dyan, yung mga news nyo, baka sasabihin na sa inyo, huwag na kayo makinig sa ibang news agency. Dito na lang sa lambat na 25 lambat. Tinagalog mo yung net, ha? Net 25. 25 Ano yung lambat. letter T? Ano yung letter T sa byte? Yung T, ano yung T, kapatid na Erning? Thought control. Ayun, yung isip, kinokontrol, di ba? O, ano yung E? Oo. Emotion. Emotional control. Ayan. Aulado ko na yan eh. Eto Mhm. ngayon yan. Ayan. Saan natin nakikita yung thought control? Sa kulto. Naku. At Oo. anong, doon ba sa iglesia pinanggalingan natin? Hindi ba tayo kinontrol ang pag-iisip natin? Totoo. Sa makatwid dyan ay nasa kanila. O ano pa? Mhm. Emotional control. Ayan, Ino, naku. ang emosyon natin kinokontrol din nila. Di Ayan, nasa ayan. kanila Naku, din yun. pinapaiyak ka pa nga eh. Hinihiling ko Oo. sa Diyos. Naku, isipin mo yan ha. Emotion yan. Emotion. Hirap na ba kayo? Naku, appeal to Oo. emotion. Hirap na Oo. hirap ka na. Talagang halos isang kahig, isang tuka ka na. Wala ka pang matuka. Kahig ka na kahig. Di ba? Tapos ngayon, sasamba ka. Naku, ako, ganun na ako, ama. Iiyak ka na ngayon. Nakontrol. Pero huwag kayong Yeah. mawala ng pag-asa. Hirap na ba kayo? Hinihiling ko sa Ikaw. Diyos. Ayun, Nako po. isipin mo, hihilingin niya sa Diyos. Nababain Oo. niya kayo, ama, abutin mo ang mga anak mong ito. Babanat ng ganon. Ha? Iyakan na naman yung mga Isipin mo, iglesia. iyakan kayo ngayon. O, yung emotion nyo Oh. na control. Di Oo. ba? At yung thought ninyo na control. Ilagak ninyo sa Diyos. O, yun. Oo. O, ilagak nyo sa Diyos. Ayan yan. Tapos, hahaluan pa ng, kaya mga kapatid, meron ganong Oh. ministro eh. Kahit Ano pagkain ng sabi? dugo ang leksyon, mauuwi sa abuloy eh. Di ba? Doon din ang patak eh. Kaya mag-abuloy kayo. Nandun At din saka ang ano ano pa, eh. yung information control. Ano ibig Ayan. sabihin nun? Kung Mhm. ang impormasyon ay dapat yung tanggapin at sundin ang galing lang sa amin, sa akin, bilang Ayan. tagapamahalang pangkalahatan. Ayan. Yung mga impormasyon galing sa YouTube, galing sa Facebook, wag yung paniniwalaan yan, paninira lang yan. Ano yan? Ayan. Information control. Ayan. Nako. Ayan yan eh. Di ba? Kaya ang bite Kaya, nasa kanila. Kaya yung bite, tandaan niyo yung bite, yung pinag-aralan natin. Ngayon, kung ang iglesia ninyo o ang religion nilo may bite, Ay ganyan. nasan ka na? Di ba? Ngayon, kung Ah. nakita mo na sinabi mo, nasa kulto na pala ako, ano dapat mong gawin? Ngayon, sabi ng Diyos, lumabas kayo dyan. Di ba? Yan. Magsilayas kayo dyan, sabi ko. Ilayos kayo. Paano po? Baka po ako ganito, ganon. Edi manatili ka, ang alisin mo sa iyong puso, yung maling doktrinang pinakain sa'yo. Yeah. Di ba? Yan ang gawin Yan, mo. wala. Kaya Kasi, yan ang ginawa natin. Yan. Okay. Kaya kami, Meron pa. kapatid Erning, meron pa ba? Ito, be careful on what you're posting in the social media. Ayan pa. Kasi, isipin mo kung bakit control yan. Isipin mo, Facebook mo, patatawag ka, bakit ka nag-post ng ganito? Oo. Di ba? At saka titingnan yung ano mo, cellphone mo kung ano may ang laman ng cellphone mo, Brad. Yeah. Oo. Yung ng picture nagpa-picture na kasama ako, tapos sasabihin, pwede ho bang burahin ninyo? Isipin mo yun. Isipin mo yan di control na Social control kayo. media control. Oo. Control din sa Ayan social yan. media. Oo. Ano sabi niya? Ito Kaya ano natin. yan? Hindi lang bites. Dagdagan natin yung S. Dami. Oo. Social Ito. media control. Avoid mentioning where your location is. Ayan. Where you are residing or working. Residing or working and who you are communicating with, especially people still inside the cult. Ayan lang yan eh. Sa mga kapatid, yan yung mga precaution, ano? Pero sabi nga yung iba, you can face them head on if you want that, no? Kasi kung hindi naman yan yung Islamic extremist na naging member ka, di ba? Okay lang, harapin mo yan. Ayoko na dyan sa inyo. Bakit ka mo? Lahat ng bites nasa inyo eh. Yeah. Kumpleto kayo sa bites eh. Pati yung leader ninyo, ganun eh. Narcissist. Di ba? So, yan ang mga bagay na dapat nating maintindihan. Seek professional help. Isa yan. Yun. Kung minsan kasi, kapatid na Erning, yung iba,
talagang naapektuhan na eh. Nagkaroon ng Ang utak. PTSD. Oo. Yeah. Naapektuhan na eh, di ba? Ano So, dapat consult ito? medical specialist or other professionals. Isipin mo, brother, dahil sa kulto, ha? Nagtakwil ka ng magulang mo. Mm, Isipin mo yan, yan ha? na. Meron nga akong kakilala, brother, eh. Di, Mm. namayapa yung magulang, eh. Ha? Ni hindi man na sinilip. Dahil sa pagsunod Yeah. doon sa leader. Dahil sa kanyang paniniwala, tama siya. Oy, Di ba? isipin mo, Dahil yung leader nila, ganun ang ginawa, eh. ay, follow the Tapos leader. isipin mo yung leader nila, isipin mo yan, ha? Pinamalita pa yung nanay ng leader nila, patay na raw at nakabalik daw. Bogus yan eh, hindi naman totoo yan eh. Bogus Nandito po sa yun. California. Ang laki ng California eh. Saan sa California? Ewan ko kung saan, pero nasa California. Yun lang yan. Buhay pa. Dati nasaan yan? Nasa Texas. Tapos nasa Florida. Ngayon, nandito sa Amerika. Ayan. Saan yan? Hanapin nyo. Hanapin mo, Brad. Ngayon, kung kailangan mo talagang hanapin, dahil gusto mong tulungan ng nanay mo, well, you know what? You can contact us. Di ba? Yeah. Kukontakin natin yung mga ibang nag-aalaga. Baka sakali na makatulong ka eh. Baka sakaling magbago ka eh, di ba? Hindi naman po tayo magkakaaway eh. Gusto nating gawin yung tama. Hindi yung inaakala nating tama. Yung nakasulat sa Biblia. Ano ba nakasulat? Galang mo ang iyong ama't ina. At pag tumanda ang iyong ina, tungkulin ng anak at ng apo, arugain ang kanyang ina, lalo na yung byuda. Tama. Yan ay Tungkulin mo yan eh. biblical at saka filial obligation. Ayan. Pinag-aralan natin yan eh. Kaya kami dito, namumukaw kami ng damdamin, hindi kami nanunumbat. Kailangan kasi pukawin ng damdamin mo. Bakit? Mahal ka kasi namin eh. Marami kang sinasabi na wala naman sa Biblia eh. Balikan natin. Talaan. Pinagpipilitan mo yung talaan, yung Mateo 18:18, hindi naman talaan yan. Ito pa isa. Pinapapaniwala mo mga miyembro na sila, ito plug ninyo, kayo original. Jewish yan eh, tsaka Judaism faith yan eh. Hindi ka naman Hudyo. Sabi mo nga, yung Jewish mali, sabi mo. Di ba, Sinumpa. doktrina ng iglesia yan? Sinumpaan niya yung mga Hudyo na yan? Ba't ginagamit niyo yung kanilang menora? Ayan, bakit yung 7? Bakit yung 7? Meron yan, siyam pa eh. Di ba? Hindi naman menora tawag dun eh. Iba tawag yata dun. Hindi yun ang menora. Ito yung menora. Yung 7. 7 kandilyero. Sila na raw ang Israel sa pangako eh. Dahil sa ang Israel yun na puro nasa Middle East. pag-aangkin eh. Ito, tingnan nyo. Sige, ano proof nun? Ito pa isang susunod nating ipakikita. Pagkatapos yan. Ano yung isa pang tanong natin? Ayan, According to the INC of Manalo, once a member accepted an office or duty in the INC, then abandons the duty, their salvation will be in peril. Kaya pinag-usapan na natin kanina yan. Napag-usapan natin kanina yan. Ito pa. Where is the evidence to that claim? Yung claim na yon. When will the INC owned by the Manalos be able to answer the many questions we raise, such as them changing bind or tali to registration or tala? People are waiting for answers. Ayun. Sabi mo nga kapag na-ending, kahit na pagdiinan natin to kapag ka ang tao, tulog, magigising. Pero pag nagtutulog-tulugan, uusan mo man ng Hindi tubig, gigising yan. hindi gigising yan. Yan ang kalagayan Kasi ngayon. Yan ang kalagayan ngayon. Tulog-tulugan. Kaya kung meron kayong itong email namin, jenemis@gmail.com at ernesto@adero@yahoo.com. Yan. Ayan. Tumulat kayo dyan. Magbigay po kayo ng inyong mga nais na Komento. talakayan natin o komentaryo. Sikapin natin hanapin sa Biblia lahat yan. Pero una, ito, ang amin po laging sasabihin sa inyo, hindi po ito paninira. Ito ay pagpukaw sa damdamin kasi kami napukaw ang damdamin namin. Saan nagsimula ito? Nagsimula ito noong nagkagulo ang iglesia sa ika-100 taon. Dapat tayong nagdiriwang. Ang unang tanong namin, bakit tayo ibinilad ng Diyos sa kahihiyan? Di ba? Anong nangyari? Ba't nagkaganon? So yung pagtatanong na yon, nagbasa na kami ng talata ng Biblia. Ang una naming inimbestigahan, mga doktrina
na itinuro sa atin. Ang number 1 mali, talaan. Naku po, kapag kaya ng inyong paniniwalaan, sabi nga magkakaroon kayo ng isipang hindi na kayo aalis sa maling pananampalataya. Sabihin, tinalian ako ano ba yung tali? Pag sinabing tinalian, ano ba ibig sabihin nun? Kasi yung tali bind Yung binding, parang sinasabi doon, pinaliwanag sa Amplified, whatever you bind, whatever you, sabi nga ano tawag doon? Whatever is Whatever improper, yung bind. unlawful, Unlawful. Whatever is improper and unlawful. Or, Allowed. Yung not allowed, di ba? not allowed. Yung not allowed. Or whatever you forbid, yun ang mismong salita doon. Whatever you forbid or declare unlawful. Di ba? Sabi nga, yun pag nag-aayos ng kaso. Pero bakit napunta dun sa pagtatala? Tapos naniwala natin, naku, ayoko maalis sa talaan. Hindi ako maliligtas. Meron ka ng maling pagkakilala ngayon. Kanino ka ngayon magpapasakop? Dito sa mag-aalis ng talaan, sino yun? hindi ang Kristo yun di ba? Yung nandyan ang nakaupo Kristo. sa sentral. Yan. Yun ang diyan ka ngayon magpapasakop. Bakit ka mo? Naniwala ka na kaya ka nilang tanggalin sa talaan ng mga maliligtas Kaya ka rin nilang itala Kaya yan ang pag-usapan natin yung mga ministro, baka may nakikinig dito. Di ba? At totoo naman, marami nakikinig kapag na yun nagpo-post ka pa dyan sa Facebook na pag may debate. Sige, pagdebatehan natin, Mateo 18:18. Pagka ang tao, kapatid na Jeriel, kapag ka ang tao ay lumabag sa kautusan ng Diyos, ang may karapatang mag-alis sa kanya sa aklat ng buhay sa langit ay ang Panginoon Diyos. Ngayon, Exactly. pag inalis ka sa isang samahan, dahil sa pagsunod mo sa aral ng Diyos, walang epekto yung pagkakaalis sa'yo doon sa talaan nila. Bakit? Wala yun. Ang importante, yung talaang ang Diyos ang nagtatala. Pagka Exactly. ikaw ay natanggal doon, sa talaang Diyos ang nagtatala, delikado ka. Wala ka sa aklat ng buhay sa langit. Pero pag tinanggal ka dito sa listahan nila, sa registration nila, na sumunod ka sa kalooban ng Diyos, kinontra mo yung kalooban ng leader doon, Brad, walang dapat ikatakot. Pananakot Alam mo, lang kasi may yun nagsabi niyan May nagsabi niyan pag wala kayo sa iglesia, ano man maniwala kayo tindi. Sabi nung isang nagpo-post maniwala kayo tindi. Pag hindi kayo iglesia ni Kristo, hindi kayo maliligtas. Sumagot ako doon. Saan talata yun? Basta! Yun ang sagot. Yan mo makikita. Kaya may kasabihan Nako. tayo na ganito, kapatid na Jeriel. Ang karamihan sa atin sa iglesia ni Chairman, tagapakinig lang. Recipient tayo, passive tayo, hindi tayo active sa sentidong critical thinker tayo na submit na lang tayo ng submit. Ang sabi nga, buti pa ang cellphone. Iniingat-ingatan natin at lagi nating chinecheck. Ang Biblia, nakalimutan na natin. Hindi Di lang ba yun. totoo yun? Yung cellphone Ang cellphone mo, lagi mong hawak Hindi Ang pa cellphone yun. lagi mong hawak, chinecheck mo. Lagi mong Hindi lang iniingatan. Pero ang Biblia, Hindi lang hindi mo yan. binabasa. Hindi lang yan. Anong dagdag? Binibilan mo pa yung cellphone mo ng yung iba binibilan pa ng na para Protection. hindi magasgas, saka hindi mapasok ng maling yung tawag doon, yung mga virus. Virus. Oo. Bibili ka pa ng virus protection. Pero ang Biblia, hindi mo binabasa. Hindi, pinakakain sa'yo puro virus. Ayan ang problema di ba? Kaya ang amin pong sinasabi sa mga nakikinig, lahat ng preacher, kahit kami, hindi kami exempted. Yung amin pong ipinabatot, sinasabi sa inyo, na binabasa namin sa Biblia, basahin nyo rin. Tignan ninyo. Tama ba yun? Yung ba talagang tama? Totoo ba talagang walang talaan, hindi talaga talaan yung Mateo 18:18? Talaga bang ang tagapamahalang pangkalahatan yung pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan? Basahin nyo. Mateo rin, 28:18. Oo. Madaling tandaan.
Mateo 18:18, talaan. Mateo 28:18, lahat ng kapamahalaan kanino ibinigay. Kaya isa lang ang tagapamahalang pangkalahatan. Ha? Hindi yan. Hindi yan nandiyan sa sentral nyo. Oh. Tsaka ang ililigtas ng Kristo, pagbalik niya rito, pagbaba niya rito sa ikalawang pagparito niya, ang pupuntahan niya, Israel. Baka hindi, mukhang mali ka yata doon, kapatid na Jeriel, ah. Saan ba bababa? Sa Quezon City, sabi nila. Sabi nila. O, di ba? Sabi nga, alam mo yung kwento natin noong araw. No? Bagay, ito kwentong kutsero lang. Pero minsan Sige. magkaroon tayo ng konting masayang kwento. Di ba? Okay. Meron Ano yun? kasi nung tayo magkakasama pa dyan, merong nagkukwentuhan kami doon sa opisina nung TP, yung TP ngayon. Si Oo. Bossing. Bossing tawag Bossing. natin dyan ng araw. Ayun niya, meron pong anghel na inutusan. Bilangin Oh. yung pangit tsaka yung maganda. Nung ginawa? Nung bumaba, binilang niya yung pangit, binilang niya yung maganda. Sabi niya, pagbalik niya, yung pong pangit 90%, yung pong maganda 10, maganda 90%, yung pong pangit 10%. 10%. Sabi niya, teka muna, mukhang mali yata yun bumaba ka uli, bilangin mo uli. Sa isang lugar ka na lang pumunta. Pumunta doon sa Central yata. Ito kwento kutsero lang to, para Yeah. katuwa lang, di ba? Tapos binilig sabi? lang, yung pangit Oh. maganda, tapos bumalik. Ay, mali po pala. 90% po pala pangit. Ay, yung po palang 10% lang maganda. Ayan, tama. Ito, bigay mo yung 10%. Sa 10%, bigay mo tong certificate na sila yung magaganda. Tapos tinanong natin yung kasamang ministro doon. Alam mo ba nakasulat doon, brother? Ay, hindi ka ba nabigyan? Kasama pala siya. Kasama sa pangit. Kwentong kutsero lang yan. Ibig sabihin, hindi ho pang religion yan, di ba? Yung iba ang kwento, pang religion, brother. Para ka papaniwalain na may Hindi totoo. kapangyarihan. Oo. Yung kwento natin doon sa comics natin na bumuhay ng patay si kapatid na Felix Manalo. Walang proof nun. Di ba? Yeah. Walang pruweba nun. Kwentong kutsero yon. Hindi naman Saka ang nakakita bumubuhay nun. ng patay, Brad, ang bumubuhay ng patay, Diyos lang. Exactly. Bakit Kapatid. kukwentuhan natin ng ganun? Tapos may Oo. kwento pa nung panahon ng kapatid ni Eranio Manalo na Ano sabi? di umano'y yung anghel daw nagpakita. Tinatanong kung nakahanda na ang iglesia. Ba't ikaw tatanungin? Ang dapat tanungin ng Kristo. Sabi nga, kwentong kutsero naman yun. Ba't ikaw tatanungin? Ang tatanungin siyempre yung ulo. Di ba? Yung isa, katabi yung na ng ito. Diyos Ito yung kasalukuyan, ano ang sabi? Pinagpapawisan. Paano yun? Yun naman. Kumakatok daw. Wala. Yung pala, yung isang politiko. Politiko pala yung kumakatok. Ayun, ako, kwentong kutsero rin yun. Huwag kayong Anyway. nagpapapaniwala sa kwento. Ayan. Anyway po, may masasabi ako na itong ating ginagawang pag-aaral na ito ay in general ito, no? Tungkol sa kulto, no? Isama nyo kami. Baka kulto din kami. Di ba? Kailangan mag-iingat tayo sapagkat ang sabi nga, work for your own salvation. Kayo mismo magsiyasat. Kayo mismo makinig, siyasatin ninyo, pakinggan ninyo, unawain ninyo, mag-research kayo. Sapagkat huwag kayo ang wikang magtiwala sa taong leader, sapagkat ang taong leader pag namatay na lahat ng paano mawawala. Merong isang taong banal na siyang dapat nating panaligat, sampalatayanan, sundin ang tinig niya, walang iba, kundi ang tunay na hari ng mga hari. Ang tunay na Panginoon ng mga Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua Hamasiyak. Siya po ang ating pakinggan. Ayun. So, mga katwid, ay nakapaglingkod tayong muli at tayo po ay muling mananalangin. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa iyo. Tulungan mo po sana na ang mga plano mo ay makarating sa tao at magsiyasat ang bawat nilalang. Hindi kami nagmamagaling, kundi kung ano man ang aming naunawa, maaari po na ituwid mo pa rin kami at amin naman pong itutuwid kung kami mayroong pagkukulang sa aming naging pananalita. Ama, patawarin mo ang aming mga kasalanan. Pagpalain mo po ang bawat nilalang mo, lalo na po yung mga namiminuno sa bawat bansa.
tulungan mo po sana kahit kaunti magkaroon kami ng kapayapaan para po maganampanan na namin yung pinagagawa mo sa amin. Maipakilala ka namin sa sangkatauhan at ang tao sa mundo'y mag-isip kung ano ang dapat nilang sampalatayanan at sundin. Basbasan mo rin po ang bawat nagtuturo ng Biblia. Sana po ang maituro naming lahat yun lang gusto mo. Hindi yung gusto namin at kalooban lang namin para makontrol ang tao. Kundi yung itinuro mo at itinuro ng yung bugtong na anak para sa aming panahon. Yun ang makarating sa bawat nilalang sa panahon namin ito. Amen. Ama, patawarin mo kami, basbasan mo kami at ingatan. Pagpalain mo ang lahat ng nilalang mo, ang mga nasa digmaan, Ama naming Diyos. Sana po ay mapawi na yung kaguluhan sa mundo pansamantala. Sapagkat alam naman namin kung ano ang magiging wakas nito. Pero ang aming hiling sa iyo, Ama, kahit kaunti, bigyan mo kami ng kapayapaan. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Bueno, sige po. Hanggang sa muli. Good night po. At Sige. iniimbitahan namin kayo na dumalo sa mga pagsamba sa darating na Sabado at Linggo. Hanggang dyan po. Kapatid na Diyos. Sige po, mag-ingat.